Hindi lang daw ngayon nasangkot sa parehong kaso ang 2 sa 10 pulis na suspect sa tinaguriang EDSA Hulidap. Ngayon, isa pang biktima ng umano'y Hulidap ang lumapit sa GMA News para isumbong ang pambibiktima rin sa kanya ng isa pa sa mga sangkot na pulis. Yan ang tinutukan ni Lay Alves, exclusive. Yan. Siya po. Siya. Nang makita niya sa telebisyon, nakilala ng isang Filipino-Muslim businessman, si Police Chief Inspector Joseph De Vera, ang dating Deputy Commander ng Laloma Police Station na isa sa mga suspect sa naaktuhang hulidap sa EDSA. Si De Vera rin daw ang isa sa mga nanghulidap umano sa kanya, ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Ayon kay Alan, di niya tunay na pangalan. Kasama si De Vera sa 3 pulis na nag-abang sa kanyang bahay at pilit siyang isinama. Di raw naka-uniforme ang mga nagpakilalang pulis. Sabi nila, drugs daw, may nagturo sa akin. Wala naman sila ipakita ang ebidensya. Hindi raw siya pumayag na sumakay sa van ng mga pulis. Di rin daw siya pumayag na dalhin ng mga ito ang kanyang sasakyan. Pumayag daw ang mga pulis na isang police mobile unit ang maghatid sa kanya sa presinto. Pagdating sa presinto, laking gulat daw ni Alan nang ilabas sa harap niya ang isang supot ng shabu na hindi naman daw galing sa kanya. Mayroon silang linabos ng siyabu na yun doon galing sa akin. Hindi naman totoo yun. Tapos humingi sila na 200,000. Nung nakuha na nila yung 200, yun na, pinakawala nila ako. Di na raw siya nagsampa ng reklamo sa takot na balikan siya at ang kanyang pamilya ng mga pulis. Pero lumakas daw ang loob niyang lumantad sa pagkakahuli ng mga suspect sa hulidap sa EDSA. Parang yung mga ibang mga pulis na gumagawa na katarantaduhan para maano na sila, matakot sila. Kabilang ang mga negosyanteng Muslim sa mga madalas na mabiktima ng hulidap ayon sa Metro Manila Muslim Community for Justice and Peace. 1 hanggang 2 kaso raw nito kada buwan ang kanilang namomonitor. Hinaharang, pinapasok o kaya dinadaanan lang sa kanilang mga nabuhay at pinapasok sila sa kanilang tindahan. O kaya yung iba inaabangan na galing sa airport o saan mang galing yan, doon nila hinaharang at sinasakay. Ang ilan, kahit daw walang kasalanan, nagbabayad na lang sa takot na masira ang reputasyon. Hinihikayat ngayon ng grupo ang iba pang mga biktima ng hulidap na magsampa ng kaso laban sa mga tiwaling pulis. Yung karapatan mo, kahit tinatakot ka, ay tinatago mo. Kinukonsinti mo na patuloy gagawin ng mga tao yung isang kawalangian na gagawin pa nila sa ibang kapwa nila. Sabi ko, ilabas nyo na yung mga evidence nyo at magkaroon tayo na isang mga pag-usap na makatulong din tayo sa ginagawa ng ating kapulisan. Bukod kay Alan, may iba pa raw na nagpaabot na ng kagustuhang lumantad na. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.